sa verse 1. Sa verse 1. Dayga ang Ginoo, maayo ang pag-awit o pagdaig alang sa atong Dios. Angayan siyang daygon kay siya maayo man. Gitukod pag-usab sa Ginoo ang Jerusalem. Kidala niya pagbalik ang naibihag niyang katawan. Ilipay niya ang mga magkulanon o gitambalan niya ang ilang mga samad. So ang Diyos mga panalangin siyang pulong. This is about what Jesus did at Jerusalem. Itungod kini sa gibuhat sa Ginoo sa Jerusalem o una nga ang primero nga verse daygon ang Ginoo. Praise the Lord. How good to sing praises to our God. How delightful and how fitting. Usa ka maayo kuno nga ang Dios daygon nato kay angayan siyang daygon kay siya maayo man. So wala man lain natong daygon dapat ang Ginoo man because siya man gid ang nagbihimo sa tanan. Wala may mga butang aning kalibutan na wala man pud ta kung wala siya. So siya gyud ang ato jud nga atong ilhon nga creator ug savior and everything nga unsa siya o siya gyud na dili siya bakakon. So ang sugo diri daygon siya. Praise the Lord. Dayga ang Ginoo. Dayga ang Ginoo. Sa diha bitaw nga gidayeg sa Dios si Pablo si Silas, mao to na nahitabo na milagro, nakagawa sila sa prisuhan kay shake sa Ginoo ang prisuhan bisag gikadinakan sila, gibartolina sila apan nag milagro ang Ginoo because when we praise the Lord, God will do something great. That is why wala gyoy maayong mahitabo kung magsige lang ta og hinuktok, magsige tag reklamo sa atong kahimtang o sa atong palibot o sa badiha. Ang isa sa mga sugo sa Ginoo daygon nato siya. I-appreciate nato siya, ato siyang pasalamatan. In verse 2, the Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. The Lord builds up Jerusalem in the English Standard Version. He gathers the outcast of Israel. Iyang gi-build up ang Jerusalem in the ASB. Iyang gi-build up itukod niya pag balik. Kaya nga naman, sometimes mo lagi mahagsa, maluya, o ma-diskorahe, but ingon ni Lord, He builds up Jerusalem. He builds up Jerusalem. Nga na, usahay kita, maluyat na, iyatang ginalig-on, gina-encourage ta niya, ginadasig ta niya, because gusto niya nga dili ta mapukan, dili ta mahagsa, dili ta mapadayon sa atong kaalautan, sa atong pildihan nga gusto sa kaaway. So the Lord builds up Jerusalem. He gathers the outcasts of Israel. Iyang tigong pagbalik, gidala ni pagbalik ang nabili niyang katawhan. So nga ang kahagsaon iyang i-build up niya, iyang lipunon ug balik kay diris kalibutan na agyud tig paluya mao ang yawa. Na agyud tig himo og dili maayo nga makapadaot jud, but the Lord is the one at rescue. To whoever needs Him, He will come and do His work. Ingana. And then matod pa sa pulong sa Ginoo nga in verse 3, He heals the broken hearted and bandages their wounds. Siya nagaayo sa
mga samad. Whether we like it or not, experiencing that in this world is very possible. Kitang tanan halos maka-experience ana that we are sometimes broken or broken-hearted. Kasakitan atong kasing-kasing because of the situation, because of the negative words spoken against us, or because God is just testing us. So masakitan ta, but He is also able to heal us. Siya mo ayo sa atong kasakit, siya mo ayo sa atong kahimtang, because siya manggid ang Dios nga healer, deliverer, sanctifier, purifier. He cares. He cares us so much. So kung masabtan nato unsa si Lord nag-care, unsa siya nagpakabana nato, the more we love Him, the more we come closer to Him. So ingana, if the devil is after of destroying us, killing us, the Lord is not like him. He is caring us, wanting us to have abundant life, satisfying life, healed life, victorious life, and joyful life, not defeated life, not sad life. So God made many ways para kita jud tabangan niya. Tabangan niya. Daghan siya gipanghimo nga hinuklo nagtog ayo kinsa siya. And then in verse 5, kamanan kaayo ang atong Ginoo, dili matukib ang iyang kaybalo. How great is our Lord, His power is absolute, His understanding is beyond comprehension. In ESV, great is our Lord and abundant in power. Ako gid ang atong Ginoo, grabe gid ang iyang kagamanan. Atas kakuyaw, kagamanan ng Dios, maka tabang nato ang Dios may itong sangpiton, ang Dios may atong tawgon kung naata sa kakuyaw, because His help is right away. If that is the work of the evil spirit, then the evil spirit will flee away kung mutawag ta sa iya ha. Oo. Na iba nga bangungot, siya lang tawgon, Lord, Lord, Jesus, Jesus. So kato, great is our God, dako siya, and His power is abundant. His power is absolute. His understanding is beyond measure. Ang iyang salabutan matud pa dili gyud comprehend, dili na to makabot, taas kay siya salabutan. At isa siya nakasabot na to. Siya nakasabot na to. Apan kita dili kay ta kasabot sa kinatibuk-an niya nga kon kay grabe siya kagamanan, grabe kataas unsa siya. Nga na isa sa pagkagamanan ni Lord is sa diya nga ang tao mamatay nga nakadawat og kaluwasan, tali lagi kani mapahiluna asa ni butang. Oo, pahiluna niya, dili ka traffic dito sa paradise. Kung dali paingon pa sa paradise, dali ra pud paingon sa impierno ang tao. Nga nagapon kung unsa ka dali makadtong tao sa impierno o langit o sa paradise, at usa na pud kadali ang tao mahagsa sa impierno kung mamatay siya. That is why God has commanded us to be ready at all times nga ang atong kalabog espiritu
atong tagaan jud og maayong paingnan kung magtarong ta mintas buhi pa ta. Mintas na chance mga lagad jud ta para we can avail the power of God to save us, to save our soul and spirit. I-ensure gid nato atong soul and spirit, and we can do that by the time nga we are still alive. Mintas buhi pa ta. And then kay mintas buhi pa ta, we have to work it out atong tabahuon nga ting simba ka o simba ta ting daig mo daig ta ting ampo mo ampo ta ting soul feeding unsa man ting soul feeding as we eat 3 meals a day with snacks pa nga na pud unta pag-care sa atong kalagoy espiritu. We have to feed our soul and spirit through the Word of God, through the presence of God. So, if we do that, we truly care our soul and spirit, and we apply the Word of God in that verses that He said. And then in verse 6, gihatagan sa Ginoo ug gahom ang mga timawa. Okay, gihatagan sa Dios ug gahom ang mga timawa apan gipalokapa niya sa yuta ang daotan. The Lord supports the humble. He brings the wicked down in the dust. The Lord supports the humble, or the Lord lifts up the humble. Gisuportaan sa Ginoong gi-humble or iyang gituboy ang mga pamaobsanon apan iyang gi palukapa ang mga daotan. So kaning nga verse is very negative o positive. Ang humble iya jung gituboy, iya pong iyang tabangan, pero ang daotan ipalukapa niya. So, if we are humble, then congratulations, no harm will come to us, no defeat will happen to us. Pero kung daotan ta, what can we expect good? No, none. Nga na siya. So, munang gusto sa Ginoo maminaw ta siyang pulong kay aron nga makahinuklok ta, makapamalandong ta, na diin angay ta nga magbag-o. Kay ang daotan, ang mapahitason, wala gad tagaiog kuan kalinaw sa Ginoo. Kuyaw ang ilang dangatan, malukapa sila, mahagsa sila, ug naapayan nga mabildi sila, mga matay sila. Pero ang mga humble ituboy sa Ginoo. Ang humble ituboy sa Ginoo. Si David kay humble man si David, humble jud kay si David, bisag daghan jud kay siya kaaway nga nag sunod-sunod niya, nangita niya, intended gid nga patyon siya. But gituboy gid siya sa Ginoo, wala gid siya na himong napildi sa iyang kaaway. Siya na himos napildi sa kaaway. So ang atong kadaogan is atong maangkon kung kita mapaubsanon, kay ang tabangan ni Lord ang mapaubsanon, dili nga tabangan ang mga mapahitason. Okay, so in verse 7, pag-awit ka mong pagdahig ngadto sa Ginoo, pagtugtog og alpa ngadto sa Dios, sa atong Dios. Sing out your thanks to the Lord, sing praises to your God with a harp. Nga moawit gid sa Ginoo. Ang atong mga pag-awit para sa Ginoo, makapahimuot sa Ginoo, dili kay
para pagpa arouse sa atong unod dili na gusto ni Lord nga klase nga pag-awit atong awiton nga ang atong unod mo ay mag kuan mo ay mo sa tawag ana mo ay mo arouse o mo kuan kun dili ang pag-awit ngadto sa Ginoo. Sing to the Lord with thanksgiving. Mag-awit kuno ta sa Ginoo uban ang pagpasalamat. Dili kay kung awit ta atong awiton mga pag-awit nga diin maghatod na unod og pagpakasala o dili na maayo. So even sa atong mga pag-awit masuta kung himuot ba si Lord. Unsa bang ang nasa tong sulod. So ito to sing to the Lord with thanksgiving. Atong awitan si Lord uban papasalamat adlaw man jud nga Domingo ron. So dili pud ingon nga adlaw ra sa Domingo ta magkantaha sa pila ka adlaw. Lain pud atong kanta kung dili pud pwede. Make melody to our God on the lyre. Pwede nga moawit ang nga naay mga tulunggon. Naay mga tulunggon. So muna karon na may mga sing along, mga -1, mga instrumental nga mga songs nga ang mga kanta ni David is glorifying the Lord ang mga kanta ni David. And we must also do the same. Ato na to na kay dili malipay si Lord nga ang atong tingog gigamit lang nato sa pag-awit sa dili makapahimuot sa Ginoo. Dili nga lipayon nato atong unod, but lipayon nato ang atong Dios aron malipay pod ang atong kalag og espiritu ug ang lawas nato. So ingan na ano. And then in verse 8 sa Psalm 147 verse 8. Gilukop niya mga panganod ang kalangitan, giandaman niya ulan ang kayutaan, ug sa mga kabungturan gipatubo niya ang mga palili. He covers the earth with clouds. Atod pa. Provides rain for the earth and makes the grass grow in mountain pastures. Siya, ang Diyos, nagatabon sa kalangitan sa panganod. And naghatag siya og ulan sa kalibutan aron nga ang mga sagbot sa kabungturan mga magapanubo. So siya ang nagpaamuhat sa tanan nga ang mga kalasangan, mga kabukiran, kabungturan, ang mga nanubo diha, ang uban bless kaayo kay grabe ang mga kahoy dito magpuno, kining naratugas, hardwood sila, and then mahalo na nga kahoy sa unang panahon sa amo gagmay pa mi isugnod ra man na kay wala lagi pod nakabalo sa unsay makuan ana nga kuan ko madako pa o unsay bili ana ko madako so putlon tong tuso nagisugnod sayang kaayo kay wala na anticipate unsa ka bililohon in that coming years. Dako na to siyang bili kung wala pa unta na nga putol, pero kung dili na to matagaan ordinary imbis bililhon siya gigamit atong ordinary mo na nga kuan kining daghan na sayang. And then in verse 9, he gives food to the wild animals.
Gihiga naghatag siya og pagkaon sa mga wild animals and feeds the young ravens when they cry. Kitagan nig pagkaon ang mga kayupan ingon man ang mga kuyabog sa mga uwak sa panahon nga mangayo kini. So naay mga panahon di ay nga ang mga langka, mga kayupan mutiabaw kay mangayo sila og supply ni Lord and God feeds them. Katong walay mga tag-iya nga mga hayop nga panahon nga sila nagkulang wala sila pasagdi ni Lord ingana siya nag-care sa creations nga iyang gi-create. Iya king gi-provide ang mga needs. The rivers iya nagi-provide para sa tanan tao, hayop, mga tanom, mga gagmay nga mga water forms i-provide na ni Lord kanid sa tao ang tubig. Ingan na siya muna nga kung atong pamalandungan grabe gid ang pag-atiman ni Lord. Grabe ang iyang gibuhat para sa ato ang mga panginahanglan o angay nato siya nga himayaon, daygon, yukbuan, alagaran sa buok natong kinabuhi because He made things for us and He commanded us to praise Him, to honor Him, to worship Him, to thank Him for what He did, for who He is to us. Ana, in verse 10, His delight is not in the strength of the horse, nor His pleasure in the legs of a man. Ang iyang kalipay wala di sa kusgang mga kabayo o sa mga maisog nga sundalo. Wala siya nagkalipay kuno sa kusog sa kabayo o sa kusog sa tao. Wala siya nalipay ana. Kay sometimes mo na ginapasigarbo sa tao nga wala pa kaila sa Ginoo. Wala siya nalipay ana. Pero in verse 11, ang iyang kalipay naa sa nagpasidungog kaniya diha kanila nga nagsalig sa iyang ugmang nga walay paglubad. So wala da kuno siya nalipay sa kusog sa kabayo, sa kusog sa tao, kundi ang iyang gikalipay kadtong nagapahimuot kaniya. Nalipay siya sa mga tao nagpahimuot kaniya, sacrifice for the Lord, sacrifice the time, sacrifice o mga kining panahon, sacrifice sa mga pagdaig, sacrifice sa mga pagampo, sacrifice sa mga pangalagad ngadto sa iyaha. There are lots of sacrifices that we can give unto the Lord, and mauna ang gikahimutan niya, gikalipay niya. So ginatanaw jud ni Lord every now and then what sacrifices we do for Him, for His people, and how long can we sacrifice for Him, how eager we are to sacrifice for Him, how happy we are or joyful we are, how glad we are doing it. Ingana. So kung nawad-an na tagkalipay kay giloyakan ta, ma-discourage na ta, and we could not able to revive again what we have done good for the Lord, we could not able to continue, mag-uol na pud si Lord ana. Mag-uol na pud si Lord ana kay ang iyang kalipay katong nagpahimuot man sa iyaha. So if we stop doing things that can please Him, di na gid pud siya malipay. Kung di siya malipay na to, kung dili na pud ta malipayon, magul-ano na ta.
negatibo na atong mga pagbati kuna. In verse 12, dayga ang Ginoo o Jerusalem, dayga ang imong Dios o Zion. Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. In the ESV, praise the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. So kinanglan yun nga modaig kuno ang Jerusalem, modaig ang katawan sa Jerusalem. Daigon nila ang Diyos o Zion. We are commanded by God. We have to praise. We have to worship unto the Lord. We have to glorify Him. Because if God is not glorified, danger will come. Ang kalisang katalagman mo abot. If no one dares to praise, no one dares to take pleasure in God. Wala nagakalipay ang mga tao sa Ginoo, wala nagabuhat sa platon, nagipabuhat sa Ginoo nato, walay magabuhat, wala na magbubuhat, wala na mag-sacrifice, dili na malipay si Lord. Kung dili malipay si Lord, na siya buhaton nga di pod maayo, nga di pod makalipay sa tao. So again, I'll repeat that. Kung dili na maghimog makapahimuot sa Dios ang tao, dili na malipay ang Ginoo. Kung dili malipay ang Ginoo, na siya buhaton nga dili pod makalipay sa tao, and that is very dangerous. So atong timan-an, atong dumduman nga ang Dios dili siya mo tolerate nato, dili siya mo himo og maayo kung ang mga tao di na siya kaniya magpatuo. In verse 13, Psalm 147:13, gilig-on niya ang imong mga gangaan, gipanalanginan niya ang imong katawhan. For He has strengthened the bars of your gates. Ngano kunong daygon ang Dios sa Jerusalem, daygon ang Dios sa Sion, kay iyang gilig-on sa Dios ang bars of your gates, ang mga pultahan, ang mga gilig-on niya. For He strengthens the bars of your gates. He blesses you. He blesses your children within you. So, naagibuhat sa Ginoo kung modaig ta. He strengthened the bars of your gates. 13. Gilig-on niya ang imong mga ganghaan. So, kini nga verse, nakadumdum ko nga samtang silang Pablo si Silas nagadaig, nagpalinog ang Ginoo para matay ang mga kadina, ang mga lock ng abri, kay para lang yun makagawas si Pablo si Silas ang purpose na makagawas ato kay dili siya deserve nga mapriso. Pero ani nga verse is opposite. Kung daygon na to ang Ginoo, daygon ang Dios Israel, Dios sa Zion, iyang strengthen ang bar sa atong gangaan, sa ato pa iyang ipa-strengthen para dili kung naay gusto musulod nga gusto lumpagon ang ganghaan or gate, dili sila kalumpag kay ang Dios nagpalig-on para sa ilang protection. So ingana nga the more ta nga modaig sa Ginoo, the more ta modutot sa Ginoo, na ay great protection nga atong daw sa atong palibot o sa atong kaugalingon mismo. Without doing those things, we cannot expect protection. Nga naman, kasi to, ang ingi kalipayan katong nagpahimuot kaniya. So part sa halipay nga ihatag ni Lord sa ato ang paglig-on sa mga ganghaan
ang paglig-on o protection sa matag usa nato. We cannot be protected by God if we did not please Him. We do not sacrifice for Him. Nga na siya. Hallelujah. So sa naitabo, there are two effects. Two effects kung magdayeg ta sa Ginoo, pasalamat ta sa Ginoo. Ang kontra, mahagsa ang fortified nilang nga mga walls, ang lig-on nila nga walls mahagsa, like sa wall of Jericho. Nagpalibot sa nagdayeg ng hagsa. Ang ganghaan sa panahon ni Pablo ang prisuhan sa panahon ni Pablo Silas na tayog og nangabri ang mga sirado, pero sa side sa mga katawan sa Ginoo kung magdaig, musamot ang protection. Musamot yun ang protection. He strengthens the bars of your gates. He blesses your children within you. So, panalanginan pagid kuno niya atong mga anak. Isa sa mga pamaagi ang protection. Isa na uban mga anak nagpabadlong, pero nagampot tag proteksyonan sila sa Ginoo kay kabalutang nga naa sila harm, kay naalagi sa poder sa mga kaaway, naa sa grupo sa dili maayo nga grupo, apil-apil kay na-deceive lagi, kay dili sila pareha na tugon na og desisyon. They can be under the protection of God through our prayers. He blesses your children within you. So katupong mga anak nato nga very good, i-bless sila ni Lord sa blessing nga diin lahi gyud. So lahi ang level sa blessing sa mga anak nga mga matinahuron, madasigon, masilimbahon, mainampuon og tanan nga godly manifestations na nila. So muuna nga sa tanang anak ni Jesse, si David jud nag-top 1. Siya gid ang choice ni Lord, beat ni Lord. Dili man unta siya kinamugwangan. Pero ito ang harian og barog si Eliab o gatong isa pa, pero wala gi hapit na to na sayop si Samuel og dihog. Kaya na ay wala siya nagtanaw sa barog, wala siya nagtanaw sa height, wala siya nagtanaw sa itsura. Itanaw gyud ni Lord ang kasing-kasing. Bisag dili fit ang atong height, dili fit ang atong looks, kung ang atong kasing-kasing naka-fit sa choice ni Lord, then we are God's beat. Kita ang beat ni Lord. So, ingan na nga kuan. And then in verse 14, gipahari niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan o gitagbaw kaniya sa labing maayong matang sa trigo. Okay, mo onir. Intini nga He sends peace across your nation and satisfy your hunger with the finest wheat. Or He makes peace in your borders. Na ay kalinaw kuno sa kuan. Na ay kalinaw, gipahari niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Sa ato pa ang mga kaaway, dito dili makabasta kasulod. Basta makasulod, dili sila dili sila makagubot matod pagpari niya ang imong utlanan ug gitagbaw niya sa labing maayong trigo. So naay tao nga nabuhong sa katagbaw tungod kay favored ni Lord. Like for example, kang buwas
tagbaw kay sila abundansya pero may labuwas pero ilang Ruth ug ni Naomi nagnihit kay gi-under test man sila. Git na under test man sila. Gipa-prove ni Lord nga diin kung dili lang ta mo give up, maningkamot lang ta maka recover ta ana nga sitwasyon. So kung ato makita no, sa ato nakita sa base story, dili pa tapulan si Ruth, buutan siya. Pero itong panahon na nagguto man lagi dito sa ilahan, hitman. So naay dapit nga abundansya, naay dapit nga nihit, na bisan pa og kanang same nga tuig, pero matod pa sa pulong sa Ginoo as long nga di na mo give up, naagi panalangin mo abot. Naagi panalangin mo abot. Balik ko na ko sa verse 14. He makes peace within in your borders. He fills you with the finest of the wet. Iyatang gitagbaw, tagbawon ta niya sa nindot kay nga trigo or pagkaon. So naay mga tao nga abundansya pagkaon, grabe mo kaon. Ang uban gusto mo kaon pero gakontrol tungod sa gakahadlok sa balatian. Ay uban mukaon murag walay kahadlok sa balatian. Kay bahala na ng balatian basta kay mabusog lang jud ko, matagbaw lang jud ko. Naingana pod. So it's a case to case basis. But ang bottom line, mapasalamaton ta ni Lord, dili ta pasagdan ni Lord. No matter nagmahal na jud, grabe nga mahal karon. Kung sa Pilipinas ra na nga perting mahal ang gasolina sa tibuok kalibutan Philippines ra na. Kay grabe gyud ang pag test ni Lord sa Philippines. Kinsay mo lahutay sa testing nga nakuan nga very good pa kay atong presidente. Ang prime commodity si taas tungod kay sa gasolina nga gi kuanan pod sa sakyan pog ice mga negosyante na to diri sa Philippines. Diba? Okay, in verse 15, he sends his orders to the world, how swiftly his word flies. Mumando siya o kini mo abot dayon sa kalibutan. Kung unsa iyang isugo, mo abot dayon kuno sa kalibutan. Nga na siya kagamhanan. Una nga, kung duol ta sa Ginoo, maka mando pud ta nga mo na buhaton niya. So muna nga bisag si Moses puy sa kapungot ni Lord sa makataon sa isa sa din nagsimba na sila sa Diyos nga bulawan nga baka nga giporma sa yawa para ilang himuong yukbuan, ampuan. Pero sa dinasuko si Moses napulpog pod to. Napulpog pod to matod pa. Okay. In verse 16, ipadala niya ang nibi sama sa balibo sa karnero ug tagaan niya og yelo sama sa abog. So ingana, di ba? Pagmando niya muabot dayon sa kalibutan. Matod pa ipadala niya ang nibi sama sa balibo sa karnero ug katagon niya ang yelo sama sa abog. Kung naay nibi or ice, siya po'y magpa-melt. Siya po'y magpa-melt. In verse 16, he hurls the hail like stones. Who can stand against his freezing? Di ba, 17 man dito. Naman dito. 16. He sends the snow like white wool. He scatters frost upon the ground like ashes. So, ang naghatag siyang snow kuno sama kaputi sa balibos karnero and scatters horse frost like ashes. Iya kining ang ikatag niya ang yelo sama sa abog. Verse 15, ipadala niya ang ulan nga yelo sama sa graba. Walay makaagwanta sa kautugnaw sa iyang ipadala.
Matod pa sa pulong, iyang gipa, he hurls the hail like stones. Nagpadala siya og kining nagmando siya. Padala ni ang ulan nga yelo sama sa graba. So, ang kalibutan or asang dapita, mahitabo jud na kay iya mang mando. So, kung magmando sig ingana, kay nasuko si Lord, wala jud mahimo ang tao, apektado gid ang tanan. So, pero magmando siya maayo tungod kay nakapahimuot ang tao nga anaa ng dapita, then nindot kaayo pod ang mahitabo. In verse 18, at his command it all melts. Katong mga yellow or snow, kung suguon ni Lord nga matunaw na, matunaw pod sila. He sends his winds and the ice thaws. And verse 18, mumando lamang siya og matunaw ang yelo. Pahanginon niya og mudagayday ang tubig. Kung nakadumdum ko sa Frozen Kingdom nga gidala ang mga bihag dito sa dinapando ko in Jesus name, ang mga first the ice, tugmo ka ang ice, and but ipahilis by the fire of the Spirit, pag kakakita dyan na mo nga buhat na si Ginoo nga nag-flow na crack ang ice, na nag-flow na ang tubig, buswak og ayo sana ni flash og ayo. Ganuman, there is power in words, there is power in prayer. Kung gihimo na ni Lord, mahimo po nato makuman si Lord. Kung makita nato, nakita naman na sa pananawon, kita naman na sa vision sa pananon while praying. While praying, someone ingana gidala na siya sa piginaka 18, 19 na tapit at amahuman. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawan, ang iyang mga balaod ug pahimatngon ngadto sa Israel. He has revealed his words to Jacob, his decrees and regulations to Israel. Iyang gipadayag na iyang mga mensahe ngadto kang He has not done this for any other nation. They do not. So, gipadayag ni Lord ang iyang pulong ngadto sa kang Jacob, kung mga decrees niya, regulations sa Israel, wala niya gibuhat kuno na sa laing nation. Nganuman, wala man niya gibuhat sa laing nation, di man pud maminaw. Di man pud maminaw. Palinglingog-lingog lang. So, ang gitagaan niya sa revelations ni Lord, sa message ni Lord, katawan sa Israel. Kay maminaw man sila. Pero the other nations wala ko na niya buhata. Nganuman, dili maminaw siyang pulong. Kay lae man pulong ang gilang gipa minawan. And then the chapter nagsugod og praise the Lord ug nag-end po siya praise the Lord gihapon. Nagsugod siya nga daygon ang Ginoo, nagtapos po siya nga daygon ang Ginoo. Kay wala nila ang ngalan daygon, ang ngalan lamang sa Dios. Amen. Kung ang ngalan sa Dios madayg, malipay siya. Kung malipay siya, malipayon pud ta. So ingana nga daghan kaayo siyang buhaton, kung na buhaton po nato ang gisugo ug maayo ang mga buhaton para nato o para sa atong palibot, sa atong dapit, kung natay gibuhat nga maayo sumala sa kabubuton sa Ginoo. Mo na nga we sacrifice every Sunday morning at 4 magsugod ang dawn prayer. Why? To offer unto the Lord the sacrifice of thanksgiving and make your vow before Him. In the time of trouble, I will answer you. Ingan na siya na nata investment ni Lord para sa iyang gingarian. Para mag-anit tag kadaugan, kalipay o kaluwasan
sa mga tao nga atong ipangampuan nga sila tandog sa Ginoo. So thank you for watching, everyone. God bless us all. We are going to pray na for His word. Thank you so much, Lord, sa imong mga pulong. Salamat, Lord, sa imong gibuhat sa Jerusalem o sa Israel. Nga imong gipadangat imong mga pulong kanila, wala imong gipadangat sa uban kay wala lagi namati. And thank you, Lord, that in the time nga nag-evolve, we are already chosen nga makahimo usab sa imong sugo, Lord God. And we thank you, Lord, for the Spirit nga giya ka na mo nga magdaig, magampo, magpasalamat, alagad kanimo, magsimba, magbasa sa imong pulong kay mo na imong gusto nga imong makita sa imong kinabuhi para, O Lord God, makakita kami mga milagro sa among pagtuman sa imong mga pulong, Ginoo. Continue to bless us all together. Prepare us for the worship service today and prepare us for our prayer items that we will bring unto you this blessed morning, O God. Thank you sa imong pulong, seal it with your precious blood. In this mighty name we pray. Amen. Okay, thank you for watching. God bless us all and good morning.